Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan na watching the channel. This sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Swords. I feel like ang sense ko na energy mo, may kailangan kang desisyon na harapin, pag-isipan ng mabuti. At i-analyze kung tama yung gagawin mo na hakbang or ano yung dapat na paraan na mas makakabuti dun sa sitwasyon. Ang mensahe ng card mo, nagkaroon ng pagtatapos yung sitwasyon na yon dahil hindi nagkasundo. Ngayon, mayroon ng darating na pagsisimula para sa'yo. Kailangan mong habaan yung pasensya mo, magpadalos-dalos sa desisyon para hindi magsisi or hindi mo pagsisihan sa bandang huli yung mga desisyon na ginawa mo. Meron ka ditong hinihintay na balita or may inaasahan ka na gusto mong makuha, maabot. Nagkakaroon ng stability sa financial. Nakikita mo na unti-unting nag-grow and nagiging maganda yung pasok ng iyong career, ng iyong trabaho, ng iyong financial. May tao na gustong kumausap sa'yo or nagkakaroon na ngayon ng clarity dun sa situation. You're a very hardworking person and lahat ng pagsusumikap mo, magkakaroon din yan ng paid off sa huli. Gagawa ka ng paraan sa lahat ng bagay or aspeto sa buhay mo hanggat kaya mo na gawin kung ano yung dapat na tama doon sa sitwasyon na yun, gagawin mo. Darating na transformation at changes dun sa mga nangyari na sitwasyon sa nakaraan, unti-unting magbabago at pagiging maayos. Clarify natin ang the Tower. Three of Pentacles and Page of Pentacles. You're building something here para sa kinabukasan mo. At ng mahal mo sa buhay, may mga plano ka na hakbang na gagawin mo para sa ikaunlad ng iyong pamumuhay, ng iyong financial. Clarify natin Page of Wands, Three of Wands and Nine of Wands. You feel guarded na, natuto ka na. Kung ano yung nakasakit sa'yo or nasaktan ka, hindi ka magpapatalo doon. Babangon ka at gagawin mo yung makakaya mo para ibigay yung lahat dun sa situation na makuha mo kung ano yung gusto mo. Some of you meron ditong travel na darating. Clarify natin Knight of Swords, the Star and Page of Wands. May darating dito na magandang balita and andun yung clarity dun sa situation. Alam mo sa sarili mo na ma-achieve mo to or umaasa ka na talagang makuha ito. Clarify natin ng The Magician. Five of Cups and King of Cups. Itong tao na to, andun yung pagmamahal niya. And may mga bagay na pinanghinayangan siya or nalungkot siya. Pero hindi pa rin siya humihinto sa pagmamahal
gagawin niya pa rin lahat ng makakaya niya para maibigay kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Some of you, andun pa rin yung pagmamahal mo. Though sometimes may mga nagpapalungkot sa'yo, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo na maibabalik yun. Kung ano yung meron sa ngayon na yun yung mas gusto mong bigyan ng attention at ayusin. Clarify natin temperance. Two of Swords and King of Swords. Marami kang pagsubok na pinagdaanan. And andun yung na-overcome mo yun. At the same time, may mga kailangan kang harapin dito at pagdesisyonan. Kailangan mong i-balance kung ano yung meron ka ngayon na sitwasyon or dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod. Clarify natin ang King of Pentacles. Justice and Two of Pentacles. Urong-sulong ka sa mga desisyon mo or hindi ka pa handa na magdesisyon talaga. Kasi may hinihintay ka pang justice na makuha. Or someone sa buhay mo na right now, magulo pa yung isipan niya. And may gusto siya ditong makuha na justice. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Six of Cups and Six of Cups. Yung past person mo gusto niyang bumalik at gusto niyang ipakita yung pagmamahal na nararapat para sa'yo. Gagawin niya lahat ng makaya niya para maiayos yung situation, yung mga nangyari. Some of you, andun yung pagtulong mo. Kasi para sa'yo yung pagtulong napaka-importante. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Gustong-gusto mong naibibigay sa kanila yung makakaya mo. Kaya ka nagsusumikap para sa kanila. Clarify natin ang death. Ten of Pentacles and Queen of Cups. May abundance and prosperity dito na darating sa buhay mo. And nakikita ko na andun yung mapapaiyak ka dahil malaking pagbabago to sa buhay mo. Nagkakaroon ng stability sa financial, nag-grow, at the same time, nagiging maganda yung samahan ng pamilya. Alamin natin kung ano masaya ng yung gabay. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ang masaya ng iyong gabay na kailangan mo tingnan sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo kung ano yung mga bagay na sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. And alam mo naman na nandyan lang palagi ang Diyos para gabayan ka, tulungan ka. Sa mga pinagdadaanan mo, magdasal ka lang palagi. Every time na kailangan mo sila, hinihintay ka lang nila na lumapit at hilingin mo sa kanila kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pag sumikapan mo ng palagi yung mga pangarap mo na makuha mo yun, huwag kang basta-basta magpapatalo sa hamon ng buhay, lumaban ka at magsumikap para maabot mo yung gusto mo at mga pangarap mo sa buhay. And kung ano yung mga dumarating na pagsubok sa buhay mo, kailangan mo na malagpasan yun. And may mga bagay talaga na kailangan mong pagdaanan na pagsubok para mas maging strong ka as a person, as individual. Kasi yung mga pagsubok na yan, may mga dapat ka dyan na matutunan, makuha na aral, na magagamit mo rin naman para sa buhay mo, para sa kinabukasan mo. Yung mga binibigay na pagsubok sa'yo, mas lalo kang pinapatatag para yung mga darating na pagsubok pa sa'yo is kaya mo nang malagpasan. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo. At itong yung reading, Leo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.